Masayang araw mga ka-PL. Marami-rami na naman po tayo pag-uusapan mga kababayan. Unahin po natin si Martin Romualdez mga kababayan dahil napakainit niya po ngayon at isinasangkot siya ng karamihan dito sa napakalalang korupsyon at nakawan sa kaban ng bayan mga kababayan. O ito po yung video, panoorin po natin mga kababayan. Kayo na po ang magtotal, ano ho? Kung gaano po kalaki o magkano ang total yan sa mga assets na ito na ipinapakita ho dito sa video na kumakalat na po ngayon sa social media mga kababayan. Nahina po ako sa mathematics. Kayo na lamang po kung mag-total nito mga kababayan. O ito na. Panoorin na po natin. Gaano po kalaki na total ninyo, mga kababayan? Malaki-laki, no? Isa-isahin po natin. DZMM, mga kababayan. Philippine Collective Media Corp. 200 million. 200 million. Ito pa. Isa-isahin natin to para... ito pa mga kababayan, bank deposit, securities, and cash, 3 billion. Aba, matindi. Saan galing itong pera niya na ito mga kababayan? At abang-abangan nyo mamaya, meron po ako idadagdag. Maliban po dito sa mga ipinakita ho mga kababayan, meron na po nakapagbulong sa akin. Ito, tuloy ko lang. Naku, grabe talaga. Ayan Journal Publication Incorporated, 200 million pa rin. Ay, saan nang galing? Ito na ba yung mga i-deliver ni Gutesa? Ilang taon kaya nilang ginawa ito, mga kababayan? Sabihin natin mayroong mga negosyo si Martin Romualdez, pero hindi naman siguro aabot ng ganito kalaking halaga, mga kababayan. Ito pa. Ayan. Personal property, jewelry, art, furnishing, 100 million lang. Ayan. 100 million lang to mga kababayan. Saan galing to? Sabagay, mapera siya mga kababayan. Ayon niya kay BP Sara, hawak niya ang kaban ng bayan. Silang dalawa ni Saldico. Ito pa. Try nyo total magkano inabot. Try nyo po. Pag-i-comment nyo na lang. Kayo na po ang mag-total. Mahina po ako sa mathematics. Kaya ang daming galit ngayon kay Martin Romualdez. Ito pa. Ayan Kita nyo naman Residences in Tacloban and Makati. 1.5 billion. Tandaan nyo po itong lugar na Makati, mga kababayan. Pero residences po ang nakalagay dito. Mamaya, may kwento ako sa inyo. Ayan. Vehicles, cars, SUV, etc. Kasama na dito mga sports car, mga kababayan. Nagkakahalaga din po ng 50 million. Na all na lang talaga. Pamahagi mo naman yung iba sa tao. Tamba para itong 50 million na lang sa mga nasunugan natin. Ang sunugan, nalindulan pala sa Cebu. Nagtatago ka na yata, hindi ka na namin nakikita ito pa. Manila Standard Publishing Incorporated. Tandaan nyo po mga kababayan yung mga mainstream media na itong mga nabanggit ko dito. 1 billion. Yung dalawa kanina, parehas lang tag 200 million, pero ito 1 billion, mga kababayan. Matindi. Di ba? Hindi nakakapagtaka. Bakit? Yung mga ginagawa ni BP Sara, mga proyekto, tulad ng pagpunta niya kahapon sa Cebu, hindi binabalita. Kasi kanila. Ito pa. Forest Park
and McKinley Mansions, 2 billion. Bah! Napakaraming Pilipino na sa barong-barong nakatira. Ang mga kababayan, tagpi-tagpi ang bahay. Nagtayo na lang ng bahay sa, alam niyo yung sa may yung sapa sa gilid ng tulay, sa mga squatters area na nasa tabing dagat. Samantalang sila, mga kababayan, 2 billion. Hindi pa ito lahat 'yon. Ha? Baka meron pang mga naitatago, mga kababayan. O ito pa. Marami-rami din pala 'to. Land holdings and Leyte Eastern Visayas, mga kababayan, nagkakahalaga din po ng 1 billion. Bah! Ito pa. O yan, wala na. Pinapala lahat yun, mga kababayan, wala na. Yan na. O, napanood natin lahat. Mahiya ka naman sa balat mo, Martin. Mahiya ka naman. Mamigay ka naman. Tumulong ka naman sa mga kababayan nating tinamaan ng lintik na lindol na yan. Bagamat hindi natin ginusto, dahil nga ito trahedya talaga, kalamidad talaga, baka meron ka pang natitirang kabutihan sa puso mo. Mamahagi ka, tumulong ka sa mga kababayan natin. Kahit na ikaw, napakarami mo kasi lugar. Meron ka Tacloban, meron ka rin Cebu. May bahay ka rin sa Cebu. Bago sugurin, naku, putragis, makamagalit yung mga taga Cebu, Martin. Lusubin yung bahay mo sa Cebu. Baka lusubin yung bahay mo sa Cebu. Magalit ang tao sa'yo. Nako, mga taga Cebu, magulos diliho pa po kayo, mga kababayan, ha? Kung gusto nyo gantihan si Martin, aba, nasa inyo yan. Hindi ko po kayo inuudyokan, ha? Basta, ang alam ko, may bahay sa Cebu. Pinuntahan na nga ito ng mga riders, mga nakamotor. Pinuntahan na nga nila, Mamahagi ka. Dira ka talaga, oo. Tulad ng sinabi ko kanina, mga kababayan, napakarami po nating pag-uusapan. Itong si Congressman Pulong, mga kababayan, meron siyang ibinunyag tungkol po sa ginagawa ngayon ni Sandro Marcos. Alin? May tumawag di umano sa kanya na mga taga-Ilocos, mga kababayan, mga kaibigan ni Congressman Pulong na mga Ilocano, kababayan po mismo ni Bongbong Marcos at ni Sandro Marcos, mga kababayan. Parang natatakot na di umano sila, mga kababayan, doon sa sinabi o sa kahilingan ni Chavit Singson na unahin ninyo ang Ilocos, yung mga flood control doon. Unahin ninyo. Kaya ito ngayon, si Sandro Marcos di umano, mga kababayan, nagkukumahog na. Ito, basahin ko na. Tinawagan ako ng mga Ilocano friends ko. Nagkukumahog na raw, congressman nila, ayusin ang mga sirang proyekto. Ayan na. Sirang proyekto. Yung congressman nila nagkukumahog na. Okay. Ganyan nga, Charis. Sino ba, Charis? Di ba, si Sandro lang naman. Ganyan nga, Charis. Bilisan mo at hindi yan madadala hindi yan madadala ng pa-cute at pa-English sa Kongreso. Ayan. Bilisan mo at baka maabutan ka sa paghusga ng kamay ng tatay mong bangag. Kunan ninyo naman kahit konti ang mga hinatid sa agwado para matapos agad ang mga project na yan. Sabi yan ni Congressman Pulong. Mga kakabsat, Ilocano, ayan. Mga kakabsat tong Ilocano, ayan pala. Pahingi naman ng resibo. Taxpayer din kami rito sa Davao. Heto, isang kanta
para sa mga mahilig sa multong proyekto. Oh. Magpanday ay di biro sa proyektong tatlong nakaupo o pinaupo. Pala, di naman maitatayo dahil sa buhayang nakaupo. Ayan, yan lang yung ginawang kanta ni Congressman Paulo Pulong Duterte lang yan. Pinakanta pa ako nitong mama na ito. Ayan ha. Mismong mga kababayan po nila, mga kababayan, na mga Ilocano, hindi na rin po sila gusto. No? Kinakanta na sila. Yung kanilang mga kabalbalan, kalokohan, kapalpakan sa distrito nila, nagsusumbong na po yung mga Ilocanong kababayan nila kay Congressman Pulong Duterte. Mga kababayan ko, pwede rin po kayo magmensahe sa akin. Picturean po ninyo yung mga palpak na proyekto ni Sandro. Pwede rin po nating ilabas sa channel na ito. No? Para tayo po makauna. Picture ninyo, patunay na proyekto niya talaga para hindi tayo ma-fake news. Okay. O ito pa mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, marami tayong pag-uusapan eh. Yung ating Bibi Sara, mga kababayan, kahapon pa lang, di ba, lumindol noong nakaraang araw. Kahapon. Kung di ako nagkakamali, madaling araw pa lang, mga kababayan, o hapon ito, dumating kaagad si BP Inday Sara sa Cebu para kamustahin at tanungin yung mga tao doon na tinamaan ng lindol kung ano ang mga pangangailangan nila. Natural yan. Tatanungin mo talaga, bibisitahin mo, hingin mo kung anong pinakakailangan nila, tubig, makakain, na mga tulugan, kumot, kung ano-ano pa. Di ba? Samantala, si Bongbong Marcos, si Bongbong Marcos, nagpabanjing-banjing muna sa Masbate. Ito yung video, patunay mga kababayan na si BP Inday Sara lumipad kaagad ng Cebu para alamin ang sitwasyon ng ating mga kababayan. Ito, panoorin natin. Ni ang Vice President nga grabe kabutan pagduwa-duwa gibisita dayon niya ang province of Cebu. Nagigistorya dayon para matabangan ug unsay angay nga buhaton. Ingunani ang tinuod nga serbisyo grabe. Nga mga tao malipay gyud makakita sa iyaha. Ingunana si BP Sara grabe kabutan. Kontag na lang. Ay, siyempre, yung pag-bisita ba? Ayos, ma'am. At ugma ni ma'am, iuna sa namo din sa inyo. Pagkaba sa yes, opo, oo. Kamusta? Okay lang. May kanto sa Yeah. Mga tao. Po kay Bongbong Marcos, mga kababayan, habang nasa Masbate siya kahapon, naitanong sa kanya ng media kung pupunta ba siya sa Cebu kasi nga, di ba, napakalakas ng lindol. Ang palusot, kita nyo kung gaano kasinungaling tumama na ito. Ang palusot niya, mga kababayan, yesterday, kahapon yun kahapon lumabas yung video. Hindi ko na lang kinuha. Kwento ko na lang sa inyo. Kahapon siya na-interview. So, kahapon siya na-interview. Nung isang araw, nangyari yung lindol sa Cebu. Kahapon na-interview siya. Sabi, yesterday pa, nagpunta na doon si Gibo. Ano yun? Advance bago maglindol, nandun na si Gibo. Bangag ka talaga. Bangag talaga itong mama na ito.
Like kasi nandito tayo sa ano sa Masbate. Para meron ding tao doon sa Cebu. Yesterday pa nandoon na si Gibo. Aba, matindi. Bago pa magkalindol, mga kababayan, naroon na pala si Gibo. Ba't walang picture si Gibo? Nasa Ba't di naglabas ng mga litrato si Gibo? Sinungaling talaga tong mama na ito, mga kababayan, si Bongbong Marcos. Sabi nga nung isang sundalong nakausap ko, sundalo at hindi basta-basta sundalo, mataas ang ranggo na na may edad na siya ngayon. Yang mama daw na yan talaga kasi naabutan niya yung kabinataan nitong si Bongbong Marcos Malacanang, mga kababayan. Congenital liar daw itong mama na ito. Oo, congenital liar. Kakambal niya na yung kasinungalingan sa buhay niya, mga kababayan. Bakit nasabi nitong dating sundalo na na congenital liar si Bongbong Marcos? Maliwanag Sinabi niya sa interview. Yung kumakalat ngayon nasa social media. Yesterday pa daw bago pa daw mangyari yung lindol, nandun na si baka naman nalito lang yung tao, bira naman kaya. Alam niyo naman yan Kung hindi bagag, lutang, o hindi tulog. Ay, nako ni mo Bongbong Marcos. Mr. President, alam niyo, sa totoo lang po, marami na po sa ating mga kababayan ang hindi na po kayo gusto. Hindi ho ba kayo nahihiya niyan? Oo, aminin natin katotohanan na walang presidente na walang kritiko. Lahat mayroong kritiko. Pero bukod tangi po kayo, Mr. President, dahil majority ng Pilipino ayaw na po sa inyo. Ayon sa balibalita, naghahanda na daw kayo kung sakasakali kayo mapa-exile uli. Ba't di mo i-exile na lang ng sarili mo? Mag-voluntary exile ka na lang. Mr. President. Kasi malayo po ang pinagkaiba ninyo ng dating Pangulong Duterte, ang layo. Si Tatay Digong mayroong mga kritiko yun. Oo, inaamin namin. Pero ang kritiko niya, mga makakaliwa, ayan, na pinatutumba niya, na nga NPA, na mga napatumba niya, mga sindikato ng pulburon na pinatahimik niya, mga galamay nitong mga sindikato ng pulburon, itong mga pusher. Yan. Sa madaling salita, mayroong mga gawang kademonyuhan ang mga galit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi nga natapakan niya. At meron pa, itong mga negosyanteng tax evader na pilit niya talagang siningil yung kanilang mga taxes, yun ang isa sa mga nagagalit sa kanya noong kanyang panahon. Yun ang mga kritiko niya. Pero kayo po, Mr. President, ultimo magtataho, galit. Ha? Mga nagtitinda ng fishball, galit. Yung mga simpleng mga kababayan natin, yung mga nagbebenta dyan sa ledgi-ledgi, galit. Bakit? Madalas apektado sa baha mga yan Kapag mayroong malakas na buhos ng ulan, kahit ulan lang, hindi bagyo, binabaha kaagad ang Kalakang Maynila. Sila itong mga simpleng naghahanap buhay, barya-barya lang kinikita araw-araw, na apektado sa mga pagbaha. Sa madaling salita, ang mga galit po sa iyo, Mr. President, yung mga nasa laylayan kung tawagin ni Inang Lenlen. Kaming mga mahihirap, kaming mga naaapektuhan tuwing mayroong napakalakas na pagbaha. Kinalimutan na nga namin yung yung pinangako mong bigas at yung pababain mo ang presyo ng mga bilhin. Kinalimutan na nga namin yun Pero itong simpleng pagbaha, hindi mo pa masolusyonan.
Mr. President, ang dami ng galit sa'yo. Ang dami ng may ayaw ho sa'yo. Hindi ho ba kayo nahihiya? Tumingin po kayo sa paligid, makinig po kayo sa mga sinasabi ng mga tao. Nangyari sa administrasyon mo ang pinaka malalang korupsyon. Hindi ka ba nahihiya? Sampal sa'yo yan, Mr. President. Daig pa sinampal ng magkabila. Siguro 10 beses dito, 10 beses din sa kabila. Ha? Ganun ang nangyari sampal sa'yo ngayon. Sirang-sira ang administrasyon mo. Sirang-sira ka rin, Mr. President. Kung yung ibang bansa, alegasyon lang ang mga issue sa kanila na sila di umano ay nagkurap, sila mismo nagpapakamatay. Hindi namin hinihingi sa iyo yan ha, na magpagurgur ka, gurgurin mo sarili mo. Hindi namin hinihingi yan. Kung hindi mo na kayang pamunuan ng bansa natin, Mr. President, ipasa mo na lang sa iba para maging maayos tong bansa natin. Hindi namin to sinasabi bilang isang kritiko mo, kundi yung nakikita at naririnig lang namin sa ating mga kababayan, yan lang din po ang lumalabas sa bibig namin. Kasi nakikinig kami, napapakinggan namin sa mga rally, kahit sa mga kumakain kami sa karinderya, nakasakay kami ng tricycle, taxi, kung ano man sinasakyan namin, isa sinasabi, wala daw kayong kwentang presidente. Di ba kayo nahihiya niyan? Mr. President. Siya, mga kababayan, yung presidente natin, nagpabanjing-banjing pa muna sa Masbate. Si BP Sara kumikilos na. Kahapon pa lang mga kababayan, habang nasa Masbate si Mr. President, hindi lang pala si BP Sara ang kumilos at tumulong sa Cebu City. Tulad nga na nasabi ko kahapon sa video ko, na ang Davao City willing di umanong tumulong sa mga taga Cebu. Abay, nagpadala na ho ng truck na pagkain, maliban po doon sa mga 911, mga kababayan, sa mga yung mga teams, mga social worker, na mga mga taga Davao, marami. Basta marami na itulong. Ito, mga kababayan, ang balita mula sa Mindanao Times. Panoorin po natin ang video rin pagkatapos nito. From the people of Davao City. Yan lagi. No? Ang nakalagay sa mga truck ng Davao City tuwing tutulong sila saan man panig sa ating bansa. The city government of Davao deploys relief and aids teams to Cebu province on Thursday, October 2. Kita nyo na following the magnitude 6.9 earthquake that struck the province on September 30, mga kababayan. Ito yung video, panoorin po muna natin. Kita nyo na, ang layo ho ng diferensya, mga kababayan. Partida, alkalde pa lang yan ng Davao City. Ang pagtulong para sa lahat. Napakabilis kumilos. Hindi katulad ng presidente natin, inuna pa ang Masbate, tapos nagpalusot pa ang sabi yesterday pa. si Gibo. Yung pala, hindi naman nagpunta si Gibo. Sinungaling tong mama na ito. Kaya, hindi nakakapagtaka ang ating mga kababayan. Lahat, majority talaga, mga Pilipino, papa-abroad man o dito sa ating bansa, Duterte brand of leadership pa rin ang hinahanap. Kasi, hindi natin matagpuan sa kasalukuyang administrasyon ang ginagawa o ang nagawa
ng isang dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang sabi nitong presidente natin ngayon, ipagpapatuloy niya ang mga nasimulan ng dating Pangulong Duterte pero napakalayo po sa katotohanan mga kababayan. O ulitin po namin, Mr. President, ang katanungan. Kaya nyo pa po bang pamunuan yung bansa natin? Ha? Ha? Meron pa po ba kayong magagawang maganda sa bansa natin? Yung simpleng pagtugon nga, pagresponde kaagad sa ating mga kababayan sa Cebu, ang bagal nyo po. Ang pangalawang Pangulo nauna na. Ang alkalde ng Davao, bagito pa ito, tutuusin lang nauna na. Ikaw, napakarami mo ng posisyon sa gobyernong napuntahan. Napakakupad mo pa rin. Yang anak mo, nagkukumahog na di umano ngayon sa mga palpak na proyekto. Natatakot, baka maabutan ng mga tagapagsiyasat sa mga palpak na flood control project dahil doon sa sinabi ni Chavit Singson. Mr. President, kung hindi nyo na po kaya, wag po kayong mahiya. Mas sasaluduhan po namin kayo kung magtataas po kayo ng kamay. Pasensya na, mga minamahal kong Pilipino. Hindi ko na po kaya pamunuan ang bansa natin. Ibibigay ko na lamang po ito sa Vice Presidente. Yung ganon, di ba mga kababayan, maaawa sa iyo ang tao Di ba gamitin mo yung pinsan mo? Kasi etong pinsan ko na si Martin Romualdez ang may kagagawa nitong lahat. Gamitin mo na yan. Total, binaboy ka naman talaga niyan No? Binaboy ka naman talaga niyan Ginamit ka niyan para siya magkamaldi o mano ng limpak-limpak na salapi. Ayon na rin yan sa mga nagsasabing napakarami na. Hindi lang mga kontraktor, maging si Gutesa, sinabi na. Ngayon, pag nagawa mo yan, Mr. President, na ipaubaya mo na lang, kahit wag na kay Inday Sara, kahit sa iba na lang, o kaya magkaroon na lang ng snap election. Snap election, pasensya na, nabubulol tayo. Magkaroon na lang ng ganun. Kung sino man nanalo, di siya ang papalit sa'yo, ganun. Para patas, para hindi nyo masabi na ang interest namin, ang gusto namin na si BP Inday Sara ang papalit sa'yo. Paging patas tayo. Yan na lang. Bumaba ho kayo kung di nyo na ho kaya talaga. Kasi ang dami na nagsasabi niyan Ang dami nagsumisigaw niyan. No? Napakarami na mga dating politiko, kahit mga politiko nga siguro. Yung mga nariyan ngayon na nakaupo, mga congressman, mga senador. Baka nga yung iba nasa isip nila, mas mabuti pa siguro, bumaba ka na lang. Pero tahimik na sila, mahirap na, baka mamaya, pag-initan sila. Yun ba, yung ganun. No? Mas sasaluduhan ka po ng mga Pilipino kung sakasakali na, sige, ayoko na lang, hindi man kaya talaga, mahirap mo pala. O di, tuloy ang buhay mo. Pwede kayo lumipat na ibang bansa kasi usap-usapan ngayon. Nagprepara na daw kayo, naghahanda na daw kayo Sino may sabi? Si Maharlika. Ayan, may video si Maharlika. Galing sa mga puting ahas niya na nasa loob mismo ng Palasyo Malacanang di umano yan. Na naghahanda na di umano kayo para sa inyong lilipatan o lalayasan. Kung sakasakaling kayo ma-exile o kung kayo, voluntary exile kayo. Sabi-sabi lang naman yan. Para maging smooth yung tawag nito, yung inyong pag-exit, humingi kayo ng tawad sa mga Pilipino. Hindi nyo kaya, humingi kayo ng tawad. Tapos, wag idadamay ang mga susunod na henerasyon ng mga Marcos. Ganun na lang. Pero, depende yan. Ang tao wala na. Dalang-dala na sa apelyidong Marcos. Di ba mga kababayan? Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. Tigit sa lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.